One load! Mahina. Hindi pa pasa si Tatay Mero pag ganyan kahina yung ating palakpak. Ayan, so, shake muna tayo. Shake. Ayan, papagising. Guys, Giniginaw ba? Tatay Mayor may papasok ka. Kailangan malakas tayo, Okay. malakas. Ready na po, ready position tayo. Ready position. One load! Yun, isa pa. Ready position. Sabay-sabay po ha. One load! Two load! Three load! Million load para sa God is good. All the time. God is good. Aha. Pag pinapalaw ito, galit din ako sa taas. May mga first time na po. Yes. Ha? Pakitas po kami. Ha? Yung iba, luma na. So, welcome po sa TPC Special sa mga first timer. And ito po, promise ko to. Magiging, itatry ko na magiging at least once a week na dito na dito. Tapos, abangan nyo yung i-up natin. Kasi, pag na-i-up na ho natin yun, sigurado ready na tayo makipagsabayan ulit sa labas. So, ano po sa mga bago, para although alam ko naman na bigyan na kayo ng background kay coach kung ano ba si TPC. 12 years na ho tayo, and sa loob ng isang dosena, sa loob ng 12 years, talaga namang maraming mga nangyari. Maraming mga pangarap ang nagkaroon ng katuparan dito. Marami talaga na-develop ang kanilang skills. Itong bagong mga team natin ngayon, bagong mga leaders natin na sumusubok na tumayo sa harap ninyo, aralin ko ang mga dapat aralin. Diyan po nag-umpisa ang TPC rin. So, kahit ako nung nag-umpisa ang TPC rin, hindi ako masyadong makapagbigay pa ng motivation doon. Hindi pa ako kasi alam kong wala pa kung pwedeng i-share na galing sa sarili istorya ko. Pero already just after 12 years, talaga na-develop. And hanggang sa dumating pa kayong time. Yung 12 years na yun, ang daming nangyaring pagbabago sa buhay namin, especially sa buhay ko, in span of 12 years. Kaya kayo mong nag-upisa ngayong ipaglaban yung mga pangarap ninyo. Yung 5 years, napaka-iksi niyan. Marami po pwedeng mangyari doon sa 5 years na yon. Lalo na talagang aggressive ka, na talagang i-push yung para sa mga pangarap mo. Wala mo imposible sa 5 taon, 6 na taon. Kailangan lang talaga ng hard work talaga. Dapat i-ready mo yung sarili mo Ganito ang pag-ano sa always give your best, but always manage your expectation. Okay na mangarap pa na malaki, pero yung expectation mo dapat calibrated yun. Kasi pag nag-set ka ng malaking expectation at hindi nangyari yan, ang mapipil mo, disappointment. Pero kung manage mo yung expectation mo, tapos best effort ka, kung ganito yung expectation mo, ang dumating ito, mas happy ka ron. Tama po? Pero dapat, mas mataas lagi yung effort mo yung aggressiveness mo dapat mas mataas yun kaysa sa expectation mo. At dapat i-ready mo rin yung sarili mo, talagang may pagdadaan ng proseso na hindi madaling gawin. Doon mo kasi nagkakaroon minsan ng, yun ang nag-trigger kung bakit nag-quit yung iba.
Kasi iba yung mindsetting nila, hindi nila i-ready yung sarili nila. Ang ganito pa rin pagdadaanan mo. Maraming rejections. Maraming oras kang i-consume para talaga mahit mo yung mga goals mo sa buhay. Ito, part of the process to. Yung pag-upo nyo rito, ilang oras na kayo rito. Pag-uwi nyo, biyahe kayo, traffic. Part of the process. Kasi tandaan nyo, lahat ng gusto mong makuha, yung ano yung mga bagay na wala ka ngayon, at gusto mong makuha, magagaling po yan outside your comfort zone. Sabi ko nga, kung gusto mo magkaroon ng mga bagay na wala ka, umpisa mo nang gawin yung mga bagay na mahirap gawin at yung mga bagay na hindi mo ginagawa before. Kung kailangan mo umattend ng trainings, do it. Kung kailangan mong mag-online, do it. Kung kailangan mong mag-flyer, do it. Kung kailangan mong ma-reject, do it. Kasi doon magagaling yung result mo. Kasi yung comfort zone mo, yun yung basic. Di ba, nag-set ka na malaking pangarap, tapos wala kang dadagdag na gagawin, tando ka lang sa comfort zone mo, pero ito yung laki ng pangarap mo. Hindi yung mangyayari yun. Dapat lumabas ka sa comfort zone mo para makuha mo yung malaking pangarap. Tama po. At wala hong ulit-ulit yung marinig sa akin niya, walang alternative sa hard work. Walang pwedeng ipalit sa hard work. Kailangan mo talagang dumaan sa hard work kung gusto mo magkaroon ng malaki result. So, yan po, since magiging regular naman yung pagpasyal ko na ulit dito, pipilitin ko po every at least once a week. Kasi nag-miss ko rin kayo. Kaya sabi naman, dahil nga nagkaroon naman ng bagong journey, so medyo nagkaroon ko itong nakaraan 2 taon, pero ngayon ho, dahil nagamay ko na, makakaisang term na ako as mayor, magkakaroon na ulit ako ng allocation para sa inyo. Kasi na-list ko to eh. Alam nyo, ang sarap kasi sa pakiramdam na nagsishare ka ng kwento ng buhay mo kasi alam mo may nabubuhay na pangarap. Yes! At sa mga bago, a little background. Si Tatay Elor po, si Tatay, iba-iba kasi title ko pa nasa ito. Sa taas, Daddy Founder. Dito, Tatay Founder. Pag nasa Fabio ako, Tatay Mayor. So, to give you a little background, especially sa mga bago. Ano po, 12 years na naging, ito mga leader na to, saksi ho ito sa naging journey ko, at saka yung naging development ng buhay ko. Kasi itong mga taon to, nakita nila nung nag-umpisa kami. Nakita nila nung po ano yung coaching gamit ko nung nag-umpisa kami. Di ba? Pero dahil kahit na ang daming pinagdaanan, ang daming challenges, dahil hindi ka bumitaw, dumating yung time, ibinigay naman ni Lord yung para sa iyo. Kasi nakikita naman yan, nakikita niya yan. Yung hard work mo, nakikita niyan, ibibigay niya yung para sa iyo kasi nga alam niya, may ginagawa ka. Yes! Tama po. So, yun po, si Tatay Founder, hindi naman ako nakapagtapos ng college. Tapos, yun nga, at the age of 18, napikot na ako ng mayoral. Nakalive pa. Nakalive. Edit ko na lang yun. 18 na imagine nyo, hindi ako nakagraduate. 18 nag-asawa na ako. Tapos at age of 21, 3 na yung anak ko. Hindi pa lang paano nangyari yun. Taon-taon. Ngayon nga ako, nagmamadali ako kasi birthday naman ng apo ko, yung eldest grandson ko. Alam nyo ilang taon na yung apo ko? 16 years old na ngayon. Pag sinaswerte-swerte ako, mga 5 years pa, may ako na ako sa tuhod. Pag nagpahala sa lolo yun, 2 years na lang. Di ba? Kaya nga pumisa, pag nag-iisa ko, binabalikan ko kung ano yung naging takbo ng buhay ko. Talaga naman ako, ma-amaze na rin. Kasi yung mga dating pinangarap ko lang, nandiyan na. Pero ang pinag-umpisa ko lahat, pangarap. Pangarap.
kung hindi mo umpisa yung pangarap mo, huwag kang mag-expect. Kung gusto mo magkaroon ng sarili sa sakyan mo at wala kang gagawin, eh, wish mo lang. Di ba? So, lagi mo akong pinag-uumpisahan, pangarap, at kailangan mo mag-umpisa. Kasi kung hindi ka mag-umpisa, kahit may pangarap ka, yung pangarap mo, yung iba nakakakuha kasi sila nag-umpisa. Tama po. Yes. So, tsaka lagi rin yan, sabi ko nga, ilang taon na rin naman ako, 57 na ako. Ano nga ako, ang pinaka-simpleng dapat gawin pala ng tao, huwag mong gawin komplikado buhay mo. Diba? Bisa dapat ang objective mo na kung paano rin magiging happy. Ano ba yung purpose mo sa buhay? Diba? Eh, yung iba kasi masyadong ginagawa komplikado buhay. Yung mga bagay na wala kang control, huwag ka na mag-aksaya ng oras dyan. Tama. Kung may mga issue, huwag ka na makasawsol dyan kasi magiging komplikado ng buhay mo. Focus ka lang kung ano yung mga bagay na may control ka. Kasi yun lang yung magkakaroon ng resulta eh. Pero kung ginagawa mo komplikado, lahat lang sa'yo may issue, at gusto mo lagi kang part ng issue na yun, eh, sad to say, makaka-apekto, magpapabagal sa gusto mo puntahan. Tama po? Yes. So dapat, di ba sabi nga, kung dapat na objective mo lang, itong araw na to, ano ba yung pwede natin gawin itong araw na to? Yung para sa bukas, meron siyang sariling challenge na dapat mong bigyan ng solusyon by tomorrow. Pero itong araw na to, focus ka lang dito. Kaya po ang gusto kong ibigay na advice sa inyo, umpisa mo lang. Mangarap ka, umpisa mo. Alam mo yung journey, effort, hard work. As for his guidance, believe in yourself, hard work, hard work, hard work. Di ba, umulat na lang kayo, dadating yung time. Kayo naman yung tatayo dito, kayo naman mag-share ng kwento niyo. Doon po sa mga nag-meeting, sa sharing ko kasi nagmamadali ka rin ako. Pwede yung panoorin yung kwento ng buhay ko sa Corina. At doon yung kwento ng pwede yun. Kulang yung oras ko roon. Yung ilalagay ng oras sa akin, Corina. Doon sa kwento gusto kong pakishare. Mahaba talaga yun eh. Kasi kung talagang isasaksak lahat ng naging istorya, sa love life pala, sa love story pala, 3 oras ko. Naka-live ka. Video lang, video. Hindi ko pala naka-live. So, doon po sa mga bago, welcome sa TBC. Then, still, at the end of the day, kayo pa rin na magdi-decide kung i-focus mo yung mga pangarap. Yes. Yes. Pero kung wala kayong planong i-workout to, huwag na kayo mag-invest. Huwag kayo mag-invest dahil nakulitan lang kayo sa mga nag-invite sa inyo. Sayang lang kasi yung gamitin nyo na lang sa iba kung wala kayong planong i-workout to. Tama po. Kasi, ano sabi mo? Kailangan mo mag-upisa, kailangan mo dedicate ng hard work. At sigurado naman ako, at wala nang question yan. Ang dami na namin pwedeng ipakapatayo, hindi ito sa harap na nagkaroon ng malaki resulta. Tama ba? Yes. Unlike nung nag-uumpisa kami doon, hirap na hirap kami mag-sharing kasi wala pang kwentong pwedeng pagbalaki eh. Pero after 12 years, ang dami-dami ng kwento ng buhay na nabago talaga dito. Ito, tandaan nyo, kung itong concept na to, naabot ang pangarap ng iba, bakit isang concept gagawin natin, bakit hindi mo kaya abutin yung ginawa nila? Yes. The question is, kaya mo ba yung ginawa nila? Hindi kasi po pwede gusto mong makuha yung resulta ng may mga malaki resulta rito na ayaw mo pagdaanan yung pinagdaanan nila. That's unfair. Kung napuyat sila, magpuyat ka rin. Yes. Kung na-reject sila, kailangan mo rin ma-reject. Kung nag-flyerin sila, mag-flyerin ka rin. Yes. Kung tumatayo sila dito para mag-share ng marketing plan, do it. Kasi kung gusto ko magpatulad din si Kay, pero ayaw ko namang ng mga pinagkagagawa niya.
unfair naman yun. Ayaw mag-selfie. Di ba? So sige po, sabi ko sa nila, magkahay lang ako. Alam niyo ko, may weakness ako eh. Pag nalagay mo ko ng mic, ayaw ko tumigil eh. So, huwag kayo mag-alala, magiging-regular yung kwentuhan natin. Yes! So, thank you so much sa oras niyo at meron pa ulit na after nito. Tuloy nyo lang yun. Itong lahat po ng gustong gawin yung mga ginagawa nila, sila nag-umpisa pa rin lang gawin nyo rin. Kung weakness mo tumayo sa harap, huwag habang buhay na weakness mo yan. Aralin mo rin na dumating yung time, yung weakness mo, nagiging strong point mo na. Ito, tandaan niyo ha, kung weakness mo yung tumayo dito dahil ikaw ay mahihain at nervyoso, itry mo kasi hindi mo naman kamamatay. At believe me, pag nasubukan mo na at nagiging regular mo ng ginagawa, darating ang panahon, yung dating weakness mo, naging strong point mo na. Tama po? Sige po. Ginagalahan ako eh.